Pinatututukan naman ng Kongreso ang panukala sa pagpapatatag ng financial literacy education sa lahat ng pampubliko at pribadong eskwelahan, lalo't naglipa na sa ngayon ang mga scammer at marami ang nabibiktima ng iba't ibang uri ng panloloko. Mula sa Batasang Pambansa, live si Bien Manalo. Bien! Princess, no to mano-mano grading system. Iyan ang isa sa mga itinutulak ng panukalang batas sa isinusulong ni Bataan 1st District Representative Antonino Roman III na hahasa naman sa kakayahan ng ating mga guro sa paggamit ng inobasyon at teknolohiya sa kanilang pagtuturo. Any objection? Sharing none, same is approved. Lusot na sa naging pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture ang panukala sa pagbuo ng Training and Certification Program on Technology, Enhanced and Project-Based Learning para sa mga guro sa pampublikong eskwelahan sa Pilipinas. Layo nito na isulong ang digital competency and digital teaching excellence ng mga guro at magbigay ng career advancement sa kanila. Sa pamamagitan nito, gagawin ng digital na ang lahat ng learning and teaching processes, kabilang na ang mano-mano grading system. This seeks to institutionalize a structured program to capacitate teachers, as I said, to use technology in teaching by having 3 tiers, the basic, intermediate, and advanced. So that way we can keep pace, keep abreast of technology, and they can teach more effectively. Samantala, pinatututukan naman ng Kongreso ang panukala sa pagpapatatag ng financial literacy education sa lahat ng pampubliko at pribadong eskwelahan. Iminungkahi nila na bigyang prioridad ang mga komunidad, lalo na ngayong naglipa na mga scammer at maraming nabibiktima ng iba't ibang uri ng panloloko. Ayon sa Department of Education, 2022 nang simulang ipatupad ang financial literacy education sa mga eskwelahan. I don't consider this as just an ordinary subject, an additional subject. This is a very important life skill that we really need to integrate, no? Kasi this is already a big problem in our country. Sumasangguni na rin ang Commission on Higher Education sa pamunuan ng mga bangko para sa naturang asignatura. Ipinunto naman ng mga mambabatas ang importansya ng pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at maging sa mga concerned government agency sa epektibong pagpapatupad ng financial literacy education. Also passed a law last year, the Lifelong Learning Act, which allows the local government units, lifelong learning cities, to be able to use their SEF, their GAD funds, and their regular funds to be able to provide seminars without the duration is up to them, so that the adults right now could be taught financial literacy. Samantala, pasado na sa House Committee on Basic Education and Culture at Committee on Higher and Technical Education ang panukalang magpapatibay sa National Education and Workforce Development Plan 2026 to 2035 at magpapalakas din sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 sa paghahatid ng dekalidad na edukasyon. Bahagi nito ang pagreforma sa curriculum ng senior high school. Tutugon din ito sa kakulangan ng silid-aralan sa bansa kung saan nakatakdang magpatayo ng mahigit 100,000 classroom ang DepEd. Bibigyang pansin din ang pangangalaga sa kalusugan at mental na kalusugan ng mga estudyante. Matatanda ang formal ng tinanggap kamakailan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang EDCOM-2 na magsisilbing roadmap sa pagsasaayos at pagtugon sa mga suliraning kinakaharap ng sektor ng edukasyon sa Pilipinas. The proposed extension of EDCOM-2 for another 2 years is precisely to ensure that this plan does not remain aspirational but is translated into action. The next phase of EDCOM-2's work is about oversight, tracking implementation, monitoring outcomes, identifying gaps, and ensuring that commitments are made on paper are reflected in policy, budgets, and programs on the ground.
Princess, aprobado na rin sa komite ang mga panukalang batas na kikilala naman sa husay at galing ng mga estudyanteng nag-uwi o nagbigay ng karangalan sa bansa internationally. Princess.